Napakaganda po niya. Ito po. Yung pong isa ay nandito pa sa baba. Yan po. Ngayon po, mamaya pupunta po ako dun sa pinakababa para po yun ang mag-shoot ko. Napakaganda po ng tubig. Ito na po kami mismo sa mismong property. At mapapansin nyo po, kulay blue yung tubig po dito. Yan po, kitang-kita yung bato. Yung tubig po dito malinaw dahil wala pong kabahayan dun sa taas. At yan lamang po ang ating tubig. Sobrang linaw po. Wow. Ang ganda po. Ito po mismo yung nasa property. Yung pong tubig. Yung waterfalls po ay nandun pa po sa baba. Ito po yung isa lamang. Dito. Mga ka-farmlot, amazing. Highlight lang po ito. Gusto ko pong ipakita sa inyo kung gaano kaganda yung property dito. Kahit napakalayo niya, meron pong ganitong nature. Yan po talaga. Yan po yung falls. Doon ko po bibidyohan sa baba para mas makita nyo. Kasi sa DA ang pundo nito. Hindi, may mga may-ari niya. Ito yung pinaka-darang tubig po. Sa nangitatang ang manok niya eh. Nahangko. Nakalampag. Tapos dito puro semento na. Simentado na lahat. Yun, ganda na dito. Cemented na yung road. Sa dulo, ganda na. Kita na ang view ng Marcos Highway. Ko sa iyo. Yung mga alas 10 na, no? Ito po ang barangay Bagong Silang. Nasasakupan po ng Real, Quezon. Cemented na dito, may kuryente at sagana sa tubig. Ganda ng mga view, ano? Marcos Highway na po yung kabila, no? Marcos Highway, yan yung tinuturo ko yun. Ayan po, tapos may mga matatanaw po tayo dito ng mga kabahayan na malalaki na nasa gitna ng bundok. Yan po ang view. Ganda ng view. Meron po tayo po, may mga bahay po doon, no? Ay, yung bahay nasa gitna ng bundok. Yung sinasabi natin property din, ayun ay dito lang sa babang to. Sa badahan dito may mga solar panel din, no? Street light. Street light. Kahit gabi, ano? Street light. Safe na dito. Kasi Relax tayo. nakapagpundar na. Ako Ito na may po bago yun, pala barangay mga Bagong Silang, Real. Ito po yung tubig dito sa barangay Bagong Silang. Nilalaroan po ng mga bata, naliligo. Bilang po yan, napakalinaw po ng tubig. Wow, amazing. Mga bata po dito ay linaw ng tubig. Ito po ang barangay hall ng Bagong Silang. At ginagawa na yung covered court. Inaayos pa lang yung daan. Dito po, pagdating dito, rough road na.
Pero kung sino po yung gusto sa mga may hiking, tulay. Yan po, ilog. Ito dito. Ito po, lakad lang po ng tao na lang po ang kasyang pumasok dito. Pero may proposal na po dito sa kalsadang ito. Kasama ko po yung mismo yung kapitan ng barangay. At ito po ay gagawin na. Sesimentohin na yung kalsada. Dalawa pong kapitan yung aking kasama. Para ma-confirm sa kanila kung ano po yung status ng mga property. Bago po ako pumunta sa mga property, nagko-courtesy call po ako sa ating mga punong barangay. At sila po nakakaalam kung anong status ng lugar. Ngayon po may dinadaanan kaming rough road. Hindi po talaga kaya dito yung sasakyan sa ngayon. Ang maganda po ay kung sino po yung may mga gusto ng mag-hiking. Ayan. Ang dami po kasi ditong ilog. Malinis po yung tubig. Pag naayos na po yung kalsada dito, wala na po tayong problema. Ang ganda po ng lugar na to. Maganda dito, dirt bike. Ayun pong isang bahay doon. Meron na pong bahay doon, no? Ang daan niya na po ay Marcos Highway. Tagos na po kasi ito ng Marcos Highway. Ang pinakamaganda po sa lugar na to ay tingnan niyo po ang tubig. Running water. Nasa tabi lang po siya ng kalsada pero yan po, malinis po na tubig yan. Galing sa kabundukan. Ayan, mapapansin nyo po ay may tubig ito. Ang magkano. Marami kayo nag-aaral ganyan. Rough road pa ho. Ang daan. May putik. Dito po medyo banayad na. Medyo mahaba na po. Siguro may 1 kilometer na yung aming nilakad na rough road. Combination siya ng bato, may putik. Pero mura lang po yung per square meter ng mga property dito. Kung masesemento na ho ito, mga ka-farmlot, wow. Napakaganda pong investment sa ngayon. Sa lahat po ng ating mga viewers na nakikita nyo naman po, buong details ko pong papakita sa inyo kung ano yung road na meron dito para at least po ay alam nyo kung ano yung dadaanan. Pero potential po siya kapag nagawa na yung kalsada dahil yung property ay nakadikit lang po sa road. Marikina na, no? Yung maganda dito may mga ganito oh. Mga Dito natapa ako nun. Wala dalawang ilog para siyang kambal mahaba po. May kalsada rin po talaga Yung sabihin po, daan daw po ito dati ng logging road. Possible po talaga mga ka-farmlot na makalsada ito dahil po Marcos Highway na po ang tagos nito So mas malapit na po sa Manila. Pinaka shortcut na po ito. Dito pala galing po yung tubig ng barangay mga ka-farmlot. Nasa 1 oras na po kami naglalakad. Ayan po, may hose po ng
Ngayon po, ito yung tubig kung gaano siya kalinaw. Basta ko lang po sa inyo siya. Kalinaw po ng tubig. Wow! Meron po patubig ng barangay. Ayan po yung mga host nila. Dito po galing sa lugar na to. Alinaw. Nandito po kami sa gitna ng bundok. Napakaganda po nitong investment. In the future, mga ka-farmlat, mayroon po kayong isang farm dito na napakaganda. Ito po yung property, 3 hektarya. Ito pong nilalakaran namin ngayon ay ito na yung mismong property. Naririnig ko po yung pulse, pero yun po yung gusto kong mabidyohan para po makita ninyo. Pero mamaya po may shortcut kami papunta dun sa barangay mismo. Iikutan na lang po namin. Pagdating po sa part na to ay pantay na. Ito po yung nilalakaran ko, pantay na at naririnig ko po yung pulse. Yan po yung gusto kong maipakita. Mga ka-farmlat, malapit na po kami dun sa falls na gustong-gusto nating makita. Napakalayo po ng aming nilakad. Kulang-kulang 2 oras na po siguro. Wala pa naman. Pero para pong napaka-exciting pagdating natin dito sa property dahil may 3 po siyang falls sa loob ng property mismo. Yun po ang ating i-highlight sa video na to. Naririnig ko na mga ka-farmlat yung ating falls. Wow. Mga ka-farmlat, almost 2 hours na lakad. Narating din po namin yung falls na ito po ay 3 hektarya at kasama po yung falls. Dami pong falls magkakasunod. So ito po, isa to sa magandang view. Tapos po yung nandun sa baba ay pupunan ko din po yun. Ito po. Ito yung nasa baba. Sulit po yung pagod. Binabati ko po yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Actually po, gusto ko po kayong isa-isahin yung mga pangalan po ninyo. Kaya lang po, nalimutan ko yung list ng mga names na nagpapabati po sa atin para po dito sa ating mga vlogs. Salamat po sa inyong suporta at sa inyong pong pag-subscribe dun sa aking channel. Dahil po sa inyo ay na-monetize po yung aking channel sa YouTube. At tutuloy-tuloy ko po yung pag-upload ng mga magagandang property na available na for sale. Kahit po malalayo po ito. Ito po, nasa gitna kami ng isang bundok sa part po ng barangay Bagong Silang, Real Quezon. Ito po ay malapit na rin po sa Marcos Highway, yung tinatawag po natin na Marilaki Highway. Kung madedevelop lang po yung kalsada na ating inaantay, mabilis na pong marating yung mga gantong kagandang property. Dahil sa ngayon po ay hindi pa develop. Almost 2 hours po kami siguro na naglakad para lang po marating itong property na to. Kaya lang po ang kagandahan po mga ka-farmlat ay titled po yung property dito. Kahit po nasa gitna siya ng bundok ay titulado po. Ayun po sa ating mga nakakapanood dito sa ating channel.
Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Makakaasa po kayo na patuloy po ang aking pag-upload ng mga property. At sana po doon sa mga nagpapahanap ng mga property na gusto nila na farm, ay mahanap ko po rin yung inyo pong mga pinapapuntahan sa akin, pinapahanap nyo po. Napakasaya ko po dahil kahit pa nakakapagod, eto, sulit naman po yung paglalakad ng napakalayo at maputik. Pagdating po sa ganitong lugar, maipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung mga ganito pong property na hindi po nakikita ng marami. So pamagitan po ng mga videos na to, siguro po ma-appreciate nyo yung ganda ng nature dito sa atin sa Pilipinas. Ang lugar po na ito ay Bagong Silang, malapit po sa Marcos Highway. Actually po, pag nagawa po yung kalsada, malapit lang po ito sa Manila. Sa Kogyo po ang daan, sa Marikina, Sampaloc. Yun po mga ka-farmlat. Maraming salamat po sa inyo. Hello po mga ka-farmlat. Ito po yung isa pang falls. Ito po pala yung isa sa pinakamaganda dito sa loob ng property. Ulitin ko lang po mga ka-farmlat. Ang binebenta po sa atin ay 3 hektarya. At ito po ay titled. Binabati ko po si Ma'am Ana Preacher. Siya po yung dahilan, isa sa dahilan para makapaghanap po ako ng mga waterfalls. Marami pong nagme-message sa akin, pero si Ma'am Ana Preacher po yung nasa Virginia. Siya yung gustong-gusto niya talaga yung may falls. Ngayon po ma'am, nakita ko to dahil sa inyo, naghanap ako dun sa mga kapitan na kakilala ko. Ay sinabi ko nga sa kanila na kailangan natin ng gantong falls. Binabati ko po lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa. Hindi ko po maisa-isa yung mga names nila, pero salamat po sa inyong suporta. Dahil po sa inyo ay patuloy ko pong itutuloy yung pagbablog ng mga property nating magaganda dito sa Pilipinas. At sana po lahat ng inyong mga pinapahanap ay mahanap ko. Bigyan nyo lang po ako ng time para makapag-search ng mga property na pinapahanap po ninyo. Maraming salamat. Ang ganda po nito kung makakuha natin yung concept na halimbawa po ay meron pong kabayo doon sa malapit doon sa barangay, at ang lahat po ng magpupunta dito sa falls na to ay ihahatid po natin ng kabayo. I-develop po natin tong falls na to at lalo po nating ipopromote sa social media. Then meron pong mga kabayo na sasakyan yung ating mga turista na pupunta dito para at least po hindi sila maglakad na sobrang hirap. Yun po yung mga future na nakikita ko lang pong idea para po mapaganda natin ma-promote natin tong lugar na to. Ayan po, napakaganda po ng falls at ang linaw po ng tubig. Bali, ito pong falls na to, yung ibabaw po niyan mga ka-farmlat, dyan po ako nag-video kanina, may isa pa pong falls doon na pwede rin pong paliguan. Yan pong taas na yan. So, kadugsong naman po, makikita nyo sa video na to. So, mapopromote po natin to sa social media. Hindi po ito nadidiscover ng ilan, at ang kagandahan po ay narating ko na tong property na to. Nakita ko po siya para po maipakita rin sa inyo. Salamat po sa inyong sa pagsubaybay sa mga vlog ko. Salamat po sa inyong pag-subscribe. Marami pa po akong property na ipopromote sa inyo mga ka-farmlat. At makikita nyo po kahit nasa sulok na ng bundok ay iba-vlog ko po siya. Thank you po. Mga ka-farmlat, pabalik na po kami, pero dito po kami dadaan sa kabilang side. Kabilang way na po. Hindi na dun sa dinaanan namin kanina. Nalobat na po kasi yung stabilizer. Ito po yung meron pa rin po dun mga pwedeng paliguan. Ayun po. Ang kagandahan po ay sakop po itong ilog nito. Hindi po yung falls po na yan. Ang property po ay nandito. Yung paakyat po na yan hanggang paganto po, hanggang doon sa nilalakaran nila. Kasama po yan sa property na 3 hektarya. Meron po tayong daan
na for development. At mismong kapitan po yung nagsabi na kaya po doon niya kami dinaan sa may kalsada kanina na rough road. Nilakad po namin yun para po makita namin yung gagawin daw na kalsada ng government para po matagos yung Marcos Highway. Ngayon kung sa madaling panahon mga ka-farmlat ay maging masakatuparan po yung kalsada na yon. Napakalapit po nito sa Manila kung tutusin dahil nandito po ito sa gitna ng Marcos Highway, yung Marilaki Highway. Marilaki Highway po, i-search nyo po sa Google Earth o sa Google Map. Nandito lang po ang property po ay, ang address ay Barangay Bagong Silang, Real Quezon. Ito po mga ka-farmlat. Sa part po na to ay patag na may bato-bato. At yung side po na yon, nandiyan po, diyan po dumaan yung tubig na galing sa waterfalls. Ito pong lugar na to ay flat land. Pagdating po dyan ay may hilly land. Medyo mataas na po yung part na yan. Pero dito po ay flat. Maganda po siya dahil kasama ito. Nakasusog po siya mga ka-farmlat sa ilog. Doon sa falls, sa waterfalls. Magmula po doon sa boundary ng waterfalls ay ito po ay kasama. Kung pahaba po yung property, nakabaybay po yung ilog na malinis dito sa property. Ito po, hindi po nilalakaran ko po ngayon yung mismong loob ng property at pantay po yung aking nilalakaran. Kumbaga po ay wala siyang akyatin. Pero pagdating po sa part nito, yan po, aakyat na tayo. Kumbaga po dun sa, kung na-imagine nyo po yung sa side po ng mismong may ilog, ay mayroon siyang mahabang plat. Nakabaybay siya sa ilog. Ganun po. Tapos sa bandang left side niya, sa ganito po, ay yun na po yung medyo pabundok. Yan po, rinig na rinig po dito yung lagaslas ng tubig. At napakalinaw po nung tubig na ngayon lang po ako nakakita ng ganyang falls na pwede mo siyang mainuman. Dahil meron po akong nakikita na mga falls na nandyan po sa malapit nga sa kumbaga mararating ng road, pero hindi po natin masusure na ganito rin siya kalinaw katulad po nung nakita ko ngayon. Kayo po yung may kakayanan para mag-develop ng ganito kagandang lugar. Yun po, mahaba-haba na rin yung aming nilakadan na medyo patag. Kumbaga po, sasabihin ko talagang patag dahil wala po akong inakyatan na bundok, sinampahan. At yun po ay nakabaybay dito sa ilog. Mga ka-farmlat, ito po. Yung tunay na nature, yung ganda ng nature nandito po. Kayo po yung may kakayanan para mag-develop, pagandahin yung lugar. At i-promote po natin ito sa social media. At the same time, kung atin pong mai-envisan kung paano pagandahin para sa mga tao na makakarating din dito, napakaganda po nitong i-promote. Ayan po, yung property ay nandyan sa part na yan, kasama po ito. At ito lang po yung ilog. So almost mga ilang meters na po yung nilakad ko from falls hanggang dito sa patag na to, property na to. At nakabaybay po siya dito sa falls, sa ilog na malinis na to. Ayan po. Salamat po sa lahat ng nag-subscribe sa aking channel. Thank you po sa inyong pag-support.